Touchdown Pakistan na ang delegasyon ng US at Iran para sa negosasyong pangkapayapaan. Bawat grupo may kanya-kanyang kondisyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Dumating na sa Islamabad ang delegasyon ng Iran para sa inaabangang negosasyon para sa tigil putukan kasama ang US at Israel. Ayon sa Iranian state media, binubuo ang grupo ng 70 opisyal sa pangunguna ni Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Khalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi. Present din ang ibang miyembro ng parlamento. Optimistic ang Pakistan na magiging mabunga ang pag-uusap ng tatlong bansa at handa raw silang magsilbing host hanggang matapos ang digmaan. A temporary ceasefire has been announced, but now the even more difficult stage is that of a permanent ceasefire. That is, resolving the entangled issues through negotiations. And this stage is parallel to what is called make or break in English. Kanya-kanyang kondisyon ng US at Iran. Handa raw makipagkasundo ang Tehran sa Washington. Hindi man buo ang tiwala, basta't willing din itong makipag-usap. Sa panig naman ni US President Donald Trump, wala raw silang backup plan kung di man gumana ang usapan. You don't need a backup plan. We have the military is defeated. Their military is gone. They have, we've degraded just about everything. They have very few missiles. They have very little manufacturing capability. We've hit them hard. Our military is amazing, the job they've done. Tiniyak din niyang bubuksan ang Strait of Hormuz, may basbas man o wala ng Tehran. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. Si US Vice President J.D. Vance ang magiging kinatawan ng Estados Unidos. Bago sumakay ng eroplano, sinabi niya ang bilin ng kanilang Pangulo. We'll foresee, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. Bukod sa usapin sa Hormuz, inlimbo rin ang 2-week ceasefire dahil patuloy ang pagbomba ng Israel sa tropa ng Iran, ang Hezbollah sa Lebanon. Sa Beirut pa lang, halos 2,000 na ang namatay. Sa gitna ng palit-putukan, patuloy din ang panawagan at pag-asa ng United Nations na tuldukan na ang digmaan. Dahil higit sa supply ng langis at pagkaing naiipit, buhay at kinabukasan ng kapalit. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Dumating na rin si US Vice President J.D. Vance sa Pakistan para sa high-level talks. Nakaabang ang buong mundo sa resulta kung matatapos na ba ang digmaan na nasa ika-7 linggo na.